Ito yung Ilog Pasig dito sa may Binondo, Maynila. At nakahilera dito ngayon yung mga nagtataas ang mga building. Yung iba dito under construction pa at yung iba naman ay mga bagong tayo lamang. At ito na pala yung binondominium na pinaayos nung panahon ng panunungkulan ni Mayor Isko Moreno. At yung mga historical building dito ay unti-unti nang inaayos. At sa proyektong Pasig Bigyang Buhay Muli, nabanggit doon na hindi lamang mga parks, esplanade, beautification sa buong stretch ng Pasig River, ay matatanggal din yung mga squatter na malapit sa Pasig River at may mga relocation area naman hinahanda ang gobyerno para sa kanila. Maan nyo ko, tingnan natin yung mga ilang barong-barong na nagtayuan dyan sa ilalim ng tulay sa Mendelpan Bridge at mga kabahayan dito sa may Binondo area. Good morning guys, andito na naman si Kuya Ron upang magbigay update dito sa Maynila. Andito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade na may likuran ng Manila Post Office. Samahan niyo po ako at silipin po natin doon sa may Delpan Bridge yung mga maapektuhang mga kabahayan na nagtayo doon malapit sa tulay na malapit din sa Intramuros at sa may bandang Binondo area rin. Ayan, dito na po tayo ngayon sa may Delpan Bridge. At tingnan po natin yung mga bahay na matatanggal po dito. According po sa sinasabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na matatanggal po yung mga kabahayan na nagtayo po malapit dito sa Pasig River. Yung mga tubig dito na nanggagaling sa Ilog Pasig, labas po nito ay Manila Bay na. Kaya kahit ano man po mga basura at dumi na nagmumula rito sa Pasig River, ang bagsak po talaga doon sa Manila Bay. Kaya dapat dito pa lamang ay malinis na kahit sa ating mga estero, lalong-lalo na dito sa parting Maynila. Okay, mula rito ay tanaw po natin itong mga kabahayan na nagtayo po ng mga barong-barong dyan sa gilid. Ito nga Ilog Pasig, kitang-kita din natin itong mga basura malapit sa kanilang mga tinitirhan dyan. Malapit din po itong area nito sa Intramuros. At dito naman po sa ating kaliwa ay Binondo area na po ito. At ayan po, makikita nyo rin po yung mga kabahayan dyan na posibleng matanggal nga po gawa ng proyektong Pasig Bigyang Buhay. Nung nasama tayo sa mga clearing operation, isa ito sa ating na vlog noon, especially nung panahon po ni Mayor Isko Moreno. Sa ngayon kahit papano gumaganda na rin yung kulay ng Ilog Pasig at mas lalong lilinis ito kapag na-relocate na itong ating mga kababayang mga nakatira dito sa tabi ng Ilog Pasig at mga estero. Pakinggan natin yung statement ng Secretary of Department of Human Settlements and Urban Development na si Jerry L. Aksar. Promenade na ito, not only a promenade, is a functional walkway. Hindi lang po beautification ito, functional beautification. Na pagdudugtungin natin yung mga city sa pamamagitan ng pagbibisikleta at paglalakad na mabilis. At sa pagdating po ng araw, mapapansin nyo po ito, both side. Meron ganito at magkakaroon parang parks. Ang magiging parks po natin yung buong Pasig River. Hindi po pwedeng walang programa sa mga ISF kasi tatamaan sa ng development. Habang gumagalaw yung project, gumagalaw din yung resettlement para sabay tumatayo yung dalawa. Wala pong perang gobyerno gumamit dito. Donation po to. Kasi po ito, sa iba po ng commercial, ito po yung bike lane, saka pedestrian. Sa ilalim po, yun yung commercial. Yun po ay property, real estate value. Yun po pwedeng gamitin pang pondo ng pagtatayo nito. Kaya ito, baka walang government funds din to. May may sistema po, hindi lang pledge
Kuwari, nag-pledge ka, tapos makakabuo na po kami ng commercial. Kailangan na po natin mag-isip po ng mga mekanismo para po makausod ang ating ekonomiya kung ang gobyerno po ay nahirapan. Yan, ang dami pala matatanggal dito, no? Pagka nag-clearing na dito sa Pasig River. Ito yung mga ilang bahay na matatanggal. Possible din na dyan lamang din sila nagtatapon ng kanilang mga basura. Yung bintana nila ay tabing ilog na. Ayan, kapit lang. Kahit doon sa kabila, no? Marami din. Ito na pala yung binondominium mo. Tapos hanggang dito pala, no, may mga kababayan tayo nga nakatira dito sa gilid ng tulay. Yan, dikit na dikit din pala yung bahay nila dito sa tulay. Ayun, dyan lang din sila nagluluto. At halos dyan din lang pala yung tawiran nila sa kabila. At hindi lamang sa tulay, dahil kahit dito, no, sa sidewalk ay marami rin po mga nagtayo ng mga barong-barong dito. Yan, tingnan niyo po mga kababayan. Lalong lumakas yung ulan. Pagdating dito, wala nang mga squatter, kundi itong mga naglalaki yung mga condominium, mga buildings na nakatayo po rito dito sa Binondo area. Ayan, habang binabaybay naman natin itong kalsada dito sa Binondo ay nakita po natin si Kuya, no? Na yun, na nakasakay siya sa kanyang balsa at dala-dala niya yung kanyang mga kalakal. Nakikita rin po natin talaga na marami pa rin mahihirap na ating mga kababayan, nakakadurog din ng puso, no? Na nakikita po natin ng ating mga kababayan na nasa ganitong sitwasyon. Ito naman yung mga historical building na naririto po sa may Binondo, sa may Juan Luna Street. Ito po yung El Hogar Filipino Building at itong First National City Bank na kasalukuyang nire-restore po ngayon.